Sa isang malayong sitio sa kabundukan ay mayroon kaming nakilala. Dalawang magkapatid na iisa ang kanilang asawa. Pero paano nga ba nangyari yun na magsasama sa iisang bahay ang isa nilang asawa at dalawa silang magkapatid na maghahati sa pagmamahalan o pagmamahal ng isang lalaki? Sila si Inusayan at Akuyoy, isang lalaki para sa kanila pagmamahal. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. So kasama ko po ang PB team. Ayan si Madam Yola. Magkakasama na po ulit kami ngayon ni Peking Bombay, si Peter Paul. So nandito po kami ngayon sa Sitio Alon. Ayan na may pupuntahan po kaming matanda dito sa bundok. Aakyat kami doon sa hill. Ayan o. At nagkataon, ngayon po ay araw ng Alon. So yung bagang parang piyesta sa kanila. So yan o, yung mga kabahayan dyan sa baba. Yan, mga katutubo po nakatira dyan. Dito sa Sitio Alon. Minsan na po kaming tumulong dito yung mag-asawang, dalawa yung kanyang naging asawa na na-feature din sa KMJS. So akit kami dito sa bundok para matulungan natin. Meron daw kasing matanda na nabulag or bulag na nakatira doon sa ibabaw. So, sinasamahan tayo ngayon ni Edito. Maglalakad tayo paakyat. Ayan, magandang araw po at happy, anong tawag doon? Araw ng Sitio Alon. Ayan, dyan po kami maglalakad papunta doon. Yung iba bumababa kasi nga parang piyesta. Hello po. Ayan. Dito tayo ngayon aakyat. Para hindi tayo hingalin. At kaya nyo ba? Kaya pa. Kaya. Sige, para sa mission po natin ngayong araw. Nag-jacket ako kasi mainit. Para hindi natin masyadong ma-feel yung init sa balat. Kasi kahit nasa bundok ka, yung init ng araw parang mas malapit. Paghapon naman dito malamig. Ayun ang taas natin. Lakad lang po tayo. May kaya, sir. Hindi ko lang kaya. Hindi mo na kaya? Ay, nakakahingal pala bago pa lang naakyat. Hingal. Hingal. Yata. Eds, saan nakatira? Ayun oh. Kita nyo po yung bahay na yun? Doon natin pupuntahan. May bahay pa doon. Ah, may bahay pa doon? Pa, kabila. Ah, sa kabila pa? O, sige. May kasama po tayo. Pinsan mo? Oo. Pangangkin. Hala, din na nyo. Kagabi nakita rin namin yung pinsan mo, si Angelo. Angelo, Pamangkin niya. Angelo yung nasa resort, nagtatrabaho. Magdikit nga kayo. Tingnan nyo, mukha talaga kayong mga Bombay eh. Tingnan mo siya oh. Hindi mo yung mga ilong nila, ang tatangos. Tingin? Ayan oh. Oh, sana all. Ito oh. Halika. Anong pangalan niya? Angelo, sir. Ha? Angelo. Angelo din! Angelo din! Dami yung Angelo. Uso dito yung Angelo, ano? May asawa ka na?
Meron na sir. Okay. Ilan anak? Dalawa sir. Okay. Dalawa anak. Yun pala. Yung ibang kamag-anak nito, yung mga kamukha nila, ganyan. May nakita pa kaming isa, yun nasa screen nyo po kagabi. Adang apelido. Si Angelo Adang. Pinsan daw siya ni Edito. Mukha rin Bombay. Mga mukhang Pakistani. Hello. Angelo Adang. Adang po na, dira. Ah. Ha? Adang daw yung apelido. Oo, lola siguro ni Angelo yan. Alon. Alon is rain. Kasi kaya tinawag na Sitio Alon kasi yung bundok pag ganon. Kaya tinawag siyang Sitio Alon. O, daghan naman nakatira sa babaw. O, ang daming mga bata eh. Hi. Happy Fiesta. Oh, mga bata, iba walang tsinelas. Palagyan na kaya ito ng escalator. Basic lang to. Alam mo, kahit ganito to, basic lang to sa kanila. Lalo na po yung mga matatanda. Kasi kami, yung bagtasin namin na 4 na oras, sasabihin nila 1 oras lang yon. Tulad nung ano, Tulad nung di ba? Ang layo nung nilakad po namin. sa Kapogi. Sa Kapogi. Sabi 15 to 30 minutes. Wow, ang ganda. Doon siguro sa taas mas maganda, ano? Alam nyo, masarap talaga pong mag-mission sa bundok. Kasi exercise, at the same time, makikita mo yung magagandang view. I-exercise na to. Oo. Pero pagka ganito naman yung lakarin mo, hindi siya masyadong nakakapagod kapag marami po. Pero kapag kakaunti kayo, o ikaw lang, hindi mo rin masyadong ramdam. Pero pag ang mga kasama mo mahihina, at ikaw lang malakas, manghihina ka rin. Katulad nito, medyo may pagka-senior ang katawan. Wow, ang ganda. Yung mission po kasi natin ay nandoon pa sa babaw. Akala ko ito na yun. Hindi pa. Ayun o, doon tayo galing kanina sa Sitio Alon. Nung kami po ay nagbablog dito, nakakita ko na itong lugar na to. Hindi pa halos simentado. Pero sa bilis po ng progress, nakakatuwa. Nasisemento na. At yung elementary school ng Sitio Alon, nadagdagan na ng building. So malaking bagay po. At nakakatulong sila makakatulong sa mga estudyante ng Sitio Alon. Ang ganda dito. Nasa uphill tayo. Kunti na lang, abot ko na yung langit. O, di ba ang sarap maglakad? Yung yung hangin. Inhale, exhale. Wow. I'm on the top of the mountain. Wow, English. Grabe, ang ganda. Ito na lang, nasa langit ka na. Ha? Ito na lang, nasa langit ka na. Ang problema lang dito, pag dito ka tumira, yung source of water. Kasi usually, yung mga tubig nasa baba. So pag dito ka, mag-iipon ka ng tubig sa ulan. Pero yung mga katutubo talaga, pinili nilang tumira sa bundok. Kasi yung mga lupa na yan, they own it. Kanila po yan. Wow. Pag nandun tayo sa baba, parang ang liit lang nitong place na to. Ayun ang Sitio Sandonan. Ayun? Oo nga, no.
Lapit na lang dito pala. Asan? Ayan. Nandito na kami mga kababayan. Narating na namin itong may nakatira dito na bulag daw po. Ito na po yung bahay. Halika, pasok tayo. Mauna ka. Kasi ito po ay katutubo talaga. So yung lingwahe, kaya kasama natin si Edito. Sige. Ayo. Ope, masama po. Maupi ang masalom. Sige, pasok lang po kami ha. Oh. May batang natutulog. May sakit? Hindi. Tulog lang siya? Tulog lang siya. Okay, pabilis lang po. Nanay, pabilis ako. Ah. Hello. Okay, si tatay, ito yung bulag. Oh, ito yung bulan. Okay, anong pangalan ni tatay? Tagarano ako. Mandayag-sang. Madayagsang. Okay. Ah, bulag na si tatay. Bakit siya nabulag? Nata, nabutod ka po. Wakod man atakoy at ito, mata ko no, kabutod. Tungod to, pag-uma. Tumbi pa kawaman. Tungod to ka, Ano daw hindi yun? ang trabaho. Tungod daw sa pag-uma nga. Doon sa kalayo naman, magdaob. So kaya na sira yung kanyang mata. Siguro sa pasman na yan, sa sipag. Pila edad ni tatay? May bagsi kung tasublaw wado, gatus. Wara na, wano na po ika-edad, no? Waro ko natakoy ka edad ko. Dengan na panahon, tumurungapan. Oto. Kono mo bahan ito edad ko. Liga itong pag-oto ta. Hindi daw nila alam. Nung natuwa ko natakoy edad ko. Okay, hindi na rin po nila alam kung ilan ang edad. Si tatay may butas din yung tainga niya, no? Siguro sa una, may yun talaga yung mga kahoy nilalagay dito. Dito. Okay, Dito bulag. kanyo dyan, estimate edad ko. So kakita niyo mga sitwasyon ko pag kabuyakit. Ikaw na lang daw mo estimate sa kanyang edad ko. Oh, siguro sa estimate ko mga 78, no? Mga ganon. Okay. Wala na ani nagsitatay kahit konti? Kakada bakit na isa? Ah, wala. Okay. Si nanay. Kami pinusin ko kung niya kita. Kahit ikaw daw mo po dyan, hindi na. Ah, hindi niya na ako nakikita. So, yung katarata, yung naging ano po ni tatay. Si nanay po, si nanay, Maka. kapatid? Oh, Ah, hello nanay. Okay. Ay, sorry po tatay. Okay. Pila edad ni nanay? hindi raw din. Hindi rin niya alam. Sino mas matanda sa kanila? Hindi na, buya-buya ka niya po. Koy ko. Mo ba ito ika? Ah, bata pa daw ito. Matanda na daw siya. Okay, matanda. Yan. Okay. So, dito rin nakatira si nanay. Ari ko rin man ko na doon makita kung to. Dalawa sila na hindi na makikita. Balik Bulag din to? Yung isa kapatid niya. Ah, may isa ka pang kapatid na bulag. Doon sa babae. Yun talaga yung problema nila mga kababayan. Nagkakasakit po yung mga katutubo sa katarata na hindi na naipapagamot. Kaya nauwi sa pagkabulag. Okay. Okay ka lang, Nay? Okay? Okay, Kara. Mga gumpisa na daw ang kanyang mata na po. Ah, nag-uumpisa na rin yung mata niya sa pagkabulag. Ay, kawawa naman. Siguro kulang sa vitamin A at saka hindi na aagapan. Minsan sa gutom, sa pagod, sa pasma. Kaya nagkakaganon. Okay, may nakita akong dalawang babae po sa likod. Ito po, anak nyo. Hello po. Anak lang po siya po. Hindi ka. Kasi yung dalawa siya. Oh, hindi pala. Asawa niya. Asawa ko kapay ang darawa. Yan mo anak ko karuro. Mga laya. Asawa. Ito yung asawa niya dalawa. Nagulat ako sa aking narinig. Ang dalawang babae ay asawa pala ni tatay. At ang isa pa, sa mga napansin ko na magkamukha sila. Kaya naitanong ko
kung sila ba ay magkapatid. At ito ang naging sagot nila. Malo, anak niya kan. Dalawa ang asawa. Dalawa. Kapatid kayo? Tare ko. Tara. Manag kapatid. Okay. So, si tatay po, may asawa siya, dalawa. Ang asawa niya, kaya ko naman kasi nasabing magkapatid, kasi magkamuka. So, sila po yung asawa, magkapatid silang dalawa. Sino pinaka maguwang? Ang kakoy kaniya. Ako. Itong isa. Kaya ka naisok mo. Hali po kayo, halika. Ako kay ko kay namakok sir. Dito tayo. Ako sir. Upo tayo dito. Sige po. Pinuksa Nanay, ka siya. upo ka dito. Pinuksa siya darwani. Manungkod mo din eh. Loko. Okay. Kada ko warog ay kata. Sige po, ikaw, lingkod Ako din ikaw. dito. Pinok. Ganto tayo, ganto. Yung kasi Yeah. yung kasi pinok sir. Hmm. Tuntunan niya pa ni. Okay. So sila po ang kanyang asawang dalawa. Mas matanda ito. Si ate. Ano pong pangalan? Ang tangaran no. Inusayan. Inusayan. Si ate. No. Konti ngarani no. Kumoy. Agkumoy. Agkumoy. Si Inusayan at Akumoy, ang dalawang babaeng naging asawa ni tatay. Hindi daw sinabi ni tatay kay Akumoy na mag-aasawa ulit siya. Pagkus ay sinabi niya ito sa kapatid nilang lalaki. At dinala ang isa pa niyang kapatid na si Inusayan para maging asawa ni tatay. Okay. Ito naman po ay legal po ito sa kanila, yung may mga asawa na dalawa, di ba? Opo, Legal. Pero ngayon lang ko din nakakita na dalawa silang magkapatid, iisa lang ang kanilang asawa. Sino ang naging unang asawa? Ang tako na ano na asawa ko. Saka damot sa ang kumoy. Asya kumoy daw ang una. Ito. Tapos sumunod ka. Okay. Curious lang ako. Paano kaya yung naging nila? Paano ko ba explain yon? Kasi sa atin, kapag ang asawa mo, syempre, yung babae, tapos magiging asawa din yung kapatid, paano yung setup? Itanong mo nga, paano yung pagtanggap na halimbawa sinabi ni tatay na mag-aasawa ulit siya, pero ang mapapangasawa mo or mapapangasawa niya ay kapatid niya rin. Imuno na atong pasabot si Inayon na asawa katlain. Ari rin. Kapag pasabot ko ro, karon yakin pasabot mo kasi kaso maama. Masikas maama kanin bukay ito arabay skandin. So para warap samok ni kandang asawa ko ang mabato. Hindi daw siya nagpaalam sa kanya. Nagpaalam siya sa kanyang kapatid, itong kanyang asawa. Napasabihan yung kapatid niya nga nadagdagan niya ang kanyang kunin niya ang dalawa niyang mga kapatid. So yung kapatid niya nga lalaki po, siya na ang nagsabi sa kanya nga mag-asawa ulit ang kanyang asawa ng kapatid niya. So, paano niya tinanggap? Paano tinanggap ng babae? Muna na at nakadawat ko rin erbata pag darwan niyo nakasawa to anggam. Okay ko rin. Okay lang. Okay. So, okay lang din sa'yo na ikaw yung naging asawa. Okay rin kaniyo no kadarwan niyo asahan anggam. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Ba ng anak? Do anak niyo. Waro. Lahat sa kanila wala na. Tara ko to waro. Waro. Waro.
Kahit sa'yo, waro din anak. Kanan, Araw. ano pa. Okay. Pero sa una, may asawa pa si tatay. Sa Sniagi do, asawano. Sa Sniagi. Oo. Ulit kasi asawa ko, pagbuot niya ito mga ama, ngaranan ka, kanta ko ito at marunong, dahil kong kandi. So yung Nikagaw niya standard. Kung nag-asawa ko, nikagaw niya standard. yung asawa niya pinsan nila nung una. Kasi namatay kinagat ng snake, Okay. bitin, no? So kaya pagka namatay yung kanyang asawa, ito nang Nag-asawa uli. palitan yung asawa niya. Okay. Kasi ganun kasi kapag gusto ka ng manugang mo, kapag namatay yung asawa mo, sila na ang hanap Para sa para sa iyo. papapangasawa. Opo. Kapag sabi mo nga ayaw ko, gusto ko 2 o 3, hanap sila ng paraan mabigyan ka ng 3. Para hindi ka lang maiwalay sa kanila. Ganun. So parang pamilya pa rin yung turing sa'yo. Huwag ka lang mahiwalay. Kahit na namatay yung asawa mo at pamilya na yung turing sa'yo ng biyanan, hahanapan ka ng mapapangasawa. Bigyan ka ng isa. Oo. Kung sabi mo ayaw ko ng isa, o ilan bang gusto mo? 2, 3. So hanap sila ng paraan na bigyan ka ng 3 asawa. Okay, ang dami nating natutunan. Ano? Pero more than sa 3, kahit 5, okay lang? O kahit 5, walang problema siya. Okay. So, ganun pala yun. Kaya ang dami ko nang natutunan sa kanila. Kaya maganda rin po na, at least kahit paano na i-share natin yung kultura nila, na nalalaman natin na sa mga katutubo, may ganito. Minsan sa libro lang natin nababasa, or sa mga, ano tawag dyan? Yung mga teleserye. Like Amaya, ay ibang mga, ano nga tawag sa teleserye na gano'n? May tawag doon, nalimutan ko na, I forget eh. But anyway, nashock lang ako kasi siyempre, 2 sila, tapos magkapatid pa. So, paano? Sino naghahanap buhay? Anta kag paitot kakuan kaniyo. Kaamin mas. Sa amin ko yung pamit. Silang 2 daw maghanap buhay. Okay. Usually naman ganon. 2 silang naghahanap buhay, lalo na kung ang asawa nila ay bulag. Ang 2 magkapatid ang naghahanap buhay para sa kanila. Sila ang kumikilos dahil si tatay o ang kanilang asawang lalaki ay hindi na makapagtrabaho dahil sa pagkabulag nito. Meron din tayong na-vlog dito sa Sitio Alo na ganun din. Na mag-asawa sila na ang babae ang naghahanap buhay. Pero pinagkaiba nun may anak sila, wala. Hindi kayo nag-aaway? Kakurod mag-akot eh. Paano? Hindi daw. Hindi naman. Okay. Palagi pa rin magkasama. Itong bahay na ito kanino? Anta balay kay apo kay koy ang balay si. Kandi. Sa kanila? Sa kanya daw. Okay. Ang nanay niyo buhay pa? Buhay pa kay na niyo. Parado. Hindi na daw. Okay. Nakapag-aral ba kayo? Ni-eskwela ko. Eskwela ko. Wala daw. Nandiyo pa na to. Okay. Siguro itong 2, ito murag 35 something, no? Si ate naman mga going to 40. Parang magkaedad lang tayo. Bakit di sila nagkaanak? Mato ako nakaanak. Wa ko may wa. Hindi na kaya. Meron mga gamot silang gipang inom Para ayaw na mabuntis. so ibig sabihin ayaw nyo na magkaanak. May mga alamang Mga gamot lang sa sa bukid. sa bukid.
Matry ko nga yun kasi ang dami ko ng anak. Joke lang po. Anyway, galing nila, di ba? Mayroon silang yung contraceptive na pwedeng hindi sila magkaanak iniinom. Bakit hindi ginagawa ng iba? Kasi gusto nilang manganak at yun yung time na yun naman po base sa mga narinig kasi nasabi sa amin. Yun lang yung pinakamasarap sa kanila na ginagawa. Walang selos na nangyayari? Kako na pagsilos eh. Wala? Okay, so curious lang ako. Paano po kayo natutulog? Sinong katabi ni tatay sa gabi? Kagimat ko, anta kagwiran, no? Sa kanan ay darwa. Patay wala. Ganon daw siya. Nasa gitna siya at dalawa nasa Kilid. Kung nabalikin naman ka sa boka. okay, sige. Magkasundo silang magkapatid at hindi sila nagkaaway sa pagkain, sa pagtulog. Magkasalo sila sa lahat ng bagay. Okay, wag natin pag-usapan yun. Galing, no? So, sino ang nag-aalagang madalas kay tatay? Anta kag atiman permiti kaya kaniyo darwa. Ang kami at kanda. Sila daw dalawa. Okay. So, may edad na si tatay, no? So, syempre, darating yung time na talagang pagtanda niya, maiiwanan silang dalawa. Possible din na mag-aasawa pa sila. May ganun, So, doon pa lang darating yung time na maghihiwalay sila. Or possible din na baka mangyari, isa lang din ulit ang maging asawa nila para hindi sila magkahiwalay. May ganun eh. Okay, sige po. Dahil matanda na itong mga ito, anong pagkain nyo dito? Kamuti? Kasiro. Kasilo? Kasilo na. So, syempre, palaging kasilo. Dahil sa bundok kayo, saan kayo kumuha ng tubig? Hindi ko gamit tuwig kay. So, kayong dalawa ang nagigib. Balon sa kamayan. Kaniyo darwa kay sakog tuwig. So, madalas ang nakikita nating Kapag ang iigib, isa daw ay mag-igib ng tubig, ang isa naman ang hanap ng makakain. kahoy. Kahoy. Kanan to na ko ito. Ang yung trabaho no. Kakwes kandang ka. Magsama-sama daw sila. Okay. Nung nabulag ba si tatay, tsaka pa lang niya napangasawa to, o hindi pa siya bulag na pangasawa niya na to? Kapag naputod na asawan si Kandan. Marakaw ako trabaho. Hindi pa daw. Kailan lang nabulag si tatay? Bago ka daw na
Bago, gaya din ako. Gaya doon. Bago na daw, ito na daw ang bahay niya, last bahay niya ito. Okay. Pagkatrabaho pa dyan sa kanya, sa palibitin yung bangko, maawang si katawaro pa na. Mbala siguro ka, kanada pa pamanaw, wala na kakita ko. Daro pa ng tuon kung to. Mga 2 taon pa daw siya. 2 years pa lang. Okay, sige po. Naintindihan namin at nirespeto po ulit natin kung ano man po yung kultura na mayroon sila. Yun po ay talagang ganun po, no? Hanga ako sa 2 babae. Siyempre, senior na si tatay, may kapansanan pa, pero hindi nila iniiwanan, no? Ano pa rin po yung pagsasama niya. Okay, meron lang kami pasalubong. Hindi ko kasi alam na may ganito yan. Balak lang namin makikisaya sa Sitio Alon. Nakita namin na pupunta dapat kami kay Nanay Lorna. Kaya lang, nabalitaan namin na siya ay nakikipiesta or araw ng Alon. So, ibigay natin to sa kanila. Ito po ay galing kay Tita Lily Lopez. Ayan. At saka hindi to kay Tita Lily. Galing to kay Tita Harbinsita Custodio. Kabalo ninyo. Sardinas to. Lami. Tinapa. May butut. May buntot. Ano daw, hindi daw mataas. Gamay lang. Kasi nasanay sila ang tinapa po ay yung ganyan, yung regular. Ito daw, maliit. Oo. Lami to. Lami. Galing pa tong ibang bansa. Di ba? Ito. Ayan o. Lami. Bigyan na natin to sa inyo. Ito naman peanut butter. Wala lang tayong dalang tinapay. Ano pan niyo? May tinapay naman sa ubos. Ayan, ang dami nyo ng tinapa. Ayan. Pag isilang buksan lang to, hindi nyo na kailangan ganon. Lokaton. Easy open. Kung hindi ko kasi alam na ganito siguro kailangan din nila ng damit, Kailangan din. Wala silang pamalit na damit. Tapos, akin na yung bag. Bigyan natin sila ng tulong. Kasi matatanda na ang kanilang Yeah. Pag may pera sila, sino naghahawak ng pera? Kundo sa akin niyo, ang tatagang ganito sa akin niyo. Silang dalawa daw ang maghawak ng pera. Hindi daw siya maghawak ng pera. Okay. So, mabuti. So hindi naman mag-aaway. Okay. Sige. Hindi daw sila. Sige. So, sa tingin mo, kanino ko ibibigay? Ako'y kunkuhan, andig bokoy, kasapi na ako. Okay. Ako din pinadaran ko kasi yan naroon asawa ko. Sa 2 asawa? May 2,000, pagkatulong ko sa kanila. Sabi niya, kapag meron daw siyang pera na 2,000, tag 1,000 daw silang dalawa. Okay. So, ganito na lang ang gawin natin. Para at least hating kapatid, pero sa ating kapatid, hating asawa, hating mag-asawa. Diba? Okay, unahin natin kay ate, kay tatay. Yan. Kay ate, kay tatay. Ayan. Tapos syempre, bibigyan din natin si Lola. Palihog ko kay Lola. Para hati-hati sila ng sapi. Hindi na siguro sila hindi naman mag-aaway. Hindi na sila ano tawag doon? Other term? Siselo sa isa't isa or inggitan. Okay. Sana magamit. Palagi ko naman pagsasama-samahin pa rin nila yan at isang gamit pa rin sila. Kasi nga magkakasama sila. Ang kailangan nila siguro na ate pagbalik natin, babalik tayo dito, dala natin sila ng damit. No? Para may pampalit sila ng damit. Wala mo damit?
Para maupak na yun, maroma. Maro. Waro. Okay, tanungin lang natin. Gaano nyo kamahal si tatay? Nakasabot ko. Maro. Okay. Yan ka pala na sa butis. Anong explain? Sa inyo kamahal, gugma. Paray saya. Sa lingwahe nyo. Hindi Na naihan ko rin at kiapo dag pa. Matway pa diya. Kato, ito ganda din. Sobra ko rin na ako Sobra rin kapag bate niyo kaanggam. Uy. So, mahal na mahal po nila ang isa't isa. Okay. Natutuwa ako sa love story ng kanilang buhay. Parang parang sa atin, ang hirap isipin na sa Tagalog or sa Bisaya, o sa mundo natin ngayon, sa modernang panahon na ang asawa mo, asawa ko. No? Yung gano'n. Magkapatid pa kayo. But anyway, again, naintindihan po namin yung sitwasyon na mayroon sila. At yun po ay kanilang tradisyon, kanilang kultura, iginagalang at nirerespeto po natin. Importante, walang tinatapakan at sinasagasa ang tao. No? Sila po ay tahimik na namumuhay dito at hindi natin sila para kutsain. No? Yeah. At paalala sa mga nanonood, maging maingat po tayo sa mga komento natin. Ano? Kasi kailangan pag-aralan muna natin yung kultura nila bago tayo mag-judge po. So kung sa kultura nila ay hindi nila kinalakan yon, pwedeng mabago. Pero dahil sa kinalakan po nila sa kultura, kaya ganun. Okay? Sige po. At alam po naintindihan ito ng iba nating mga kababayan at maraming mga katutubo na nanonood sa atin at alam nila yung ganitong pangyayari. Marami pong salamat. Thank you so much kay Edito. Thank you so much po sa pagpapatuloy nyo sa inyong tahanan at pasensya na po kayo sa aming abala. Marami pong salamat. God bless everyone. Bye-bye.